Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isa sa nangungunang assassin sa mundo na nalalapit ng magretiro, ngunit ipinapapatay siya ng kanyang employer upang hindi siya mababayaran ng kumpanya. Ang pelikulang ito ay ang American-German action thriller film na ipinalabas 2019 na pinamagatang Polar. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Chile, ang retiradong assassin na si Michael ine-enjoy na lang ang buhay sa kanyang mansyon kasama ang babaeng nagngangalang Cindy, ngunit sa kabila nito wala siyang kamali-mali na may mga mamamatay tao sa paligid kung saan pinatay nila ito bilang pang-akit si Cindy na kabilang sa tinatawag na hit squad. Sa Washington, si Duncan Visla o kilala sa tawag na Black Kaiser na nagtrabaho sa organisasyon ng mga assassin na Damocles, kinakailangan na niyang magretiro dahil kasama sa kontrata pag ang assassin ay umabot sa edad na 50, mayroon siyang matatanggap sa kumpanya na nagkakahalaga na $8 milyong bilang bayad sa serbisyo. Wala nang problema si Duncan sa kinabukasan pagdating sa pera, inayos na niya ang lahat ng mga kailangang papel sa mga ari-arian at kagaya noon meron siyang malaking donasyon na pinapadala sa isang bangko sa Montana, at 2 linggo na lang tapos na ang kontrata niya sa kumpanya. Ngunit nang mabalitaan ni Duncan ang nangyari kay Michael, nakipagkita ito kay Vivian, isa rin sa assassin na may mataas na ugnayan sa Damocles upang alamin ang nangyari sa dating kasama. May impormasyon si Vivian ng pag-atake at pagkakilanlan ng killer na nasa Belarus. Kailangan niyang itumba dahil pang-4 na ngayong buwan si Michael sa mga napatay na kanilang assassin. Pero tinanggihan ni Duncan ang ibinigay na trabaho, gusto niyang ibigay na lang ang kontrata sa mas bata sa kabila ng aktibo pa ito sa kumpanya at siya ang gustong ipadala ng employer. Matapos nito iniwan na niya ang buhay sa syudad upang manirahan sa probinsya ng Montana. Pagdating dumaan siya sa isang convenience store para mamili ng mga kailangan at narinig ang usapan na may nauupahang bala ng pelikula sa kabila ng kalsada na agad nitong pinuntahan. Pag-alis may nadaanan siyang nagbebenta ng aso, binili ito ni Duncan para may kasama siya sa kanyang tirahan na malayo sa lahat na ang libangan lang ay manood ng telebisyon. Ngunit nang makatulog ito madalas napapanaginipan niya ang bayolenteng nagawa sa nakaraan, hindi sadyang mapatay niya ang alagang aso na kinabukasan inilibing niya rin sa bakuran kung saan natanaw ni Duncan na mayroon siyang kapitbahay, isang dalagang babae ang naninirahan na sinusubukan ang pagsisibak ng kahoy. Maya-maya pa umalis ang dalaga, nagpunta rin si Duncan sa bayan at nakahanap ito ng isda na kanyang aalagaan. Nakabalik na rin ang kapitbahay na nagngangalang Camille na nagulat na inabutang nakasibak na lahat ang panggatong nito sa tulong ni Duncan. Lumipas ang ilang araw nakatanggap ulit ng pang-15 mensahe si Duncan mula kay Vivian. Tinawagan na niya ito kung saan inaalok pa rin siya sa trabaho at ginawa ng 2 milyon ang halaga. Masyadong maingat si Duncan lalo na sa kanyang lokasyon kaya hindi ito nakikipag-usap ng mahaba sa telepono pero pinaiwan niya ang files ng target sa server ng kumpanya. Ang totoo, balak ay set up ng may-ari ng kumpanya na si Blot ang Black Kaiser kagaya ng iba pang nagre-retirong assassin sa kanyang kumpanya. Binalaan ito ni Vivian dahil masyadong mapanganib ang kanyang balak ngunit walang balak magbayad si Blot ng 8 milyon kay Duncan sa kanyang pagre-retiro. Walang kamali-mali ang Black Kaiser na patibong lang pala ang pinapatrabaho. Nasa kontrata ng kumpanya na pag namatay ang assassin bago magretiro, ang kumpanya ang magiging benepisyaryo sa kanyang maiiwan. Agad nagtungo si Duncan sa Belarus matapos tanggapin ang trabaho, isinama niya ang matagal ng kakilalang Prosty na may anak kasama sa kanyang plano upang mapadali ang lahat. Sa isang hotel kung saan tumutuloy ang target nagpanggap si Duncan tagagawa ng sirang pintuan. Gumamit ito ng drill sa pagbubutas dahilan nang lumabas ang kanyang target matapos maingayan sa tunog at pinapatahimik ito. Doon na isinagawa ng Black Kaiser ang pagpako sa kahinintay ang mga bantay para unahan. Nang suriin ang silid nalaman ni Duncan na siya ang target ng grupo at pinagsalita ang target kung sino ang nag-utos sa pagpapatay sa kanya pero wala itong nalalaman, tinapos na ni Duncan ang trabaho at pinadala kay Vivian ang litrato para sa kanyang bayan. Matapos nito lumabas si Duncan kasama ang mag-ina na parang walang nangyari, ngunit hindi nagustuhan ng malaman na pagpatay ng tao ang pinagkakakitaan niya at ayaw na siya ulit makita pa. Agaran namang pinaalam ni Vivian kay Blot ang kabiguan sa kanyang plano na nung una palang pinipigilan na niya ito, ngunit gusto niya pa rin patayin ang Black Kaiser bago sumapit ang araw ng pagre-retiro. Pinadala ni Blot ang hit squad upang malaman ang tinutuluyan ng Black Kaiser. Pinuntahan ng grupo ang accountant ni Duncan para malaman ang mga pagmamay-ari nitong ari-arian,
Nang hindi maituro ng accountant pinatay nila ito bilang wala na siyang pakinabang sa kanila. Bumalik ulit si Duncan sa convenience store para mamili ng mga kailangan, nakasabay niya roon ang kapitbahay na si Camille na napansin masyado itong magugulatin, madalas na itong nakikita ni Duncan sa labas na tahimik lang. Samantala, ang hit squad sinuyod ang mga ari-arian ng Black Kaiser sa mga nakuhang impormasyon sa accountant, maging ang mga nakatira sa pagmamay-ari niya walang ugnayan sa kanya upang itago ang sarili, at pinapatahimik ng grupo ang lahat ng saksi. Isang umaga, nagkita si Duncan at Camille sa isang kainan, sandaling nagkausap ang dalawa na pareho nilang gusto ang paninirahan doon dahil sa katahimikan ng lugar. Madalas pangunguhan ng larawan ng mga hayop ang libangan ng dalaga, ipinakita niya ito kay Duncan nang magkita ulit ang dalawa at nagkatanungan sa ginagawa nila sa buhay. Nang malamang retirado na si Duncan at nakarating na sa iba't ibang panig ng mundo, hinikayat siya ng dalaga na magturo sa paaralan upang malaman ng mga bata ang mundo kagaya niyang naranasan na ang iba't ibang kultura. Dahil dito napilitang pumayag si Duncan sa hiling ni Camille, ang mga itinuro niya sa mga bata ay base sa kanyang totoong karanasan subalit ang kultura mayroong pagkakaiba bilang sa pamamagitan ng kanyang pakay ang pagpatay ng mga target na tinatrabaho. Ang hit squad hindi pa rin matunto ng totoong tinitirhan ng Black Kaiser sa dami ng kanyang ari-arian, na ang totoo walang ugnayan lahat sa kanya ang mga naroroon. Bumisita naman si Duncan sa cabin ni Camille upang bigyan ng regalo sa pagkakaalam na gusto nito ang mga kutsilyo, niregaluhan ni Duncan ang dalaga ng baril pero hindi siya marunong gumamit. Sa paghahanap ng hit squad sa totoong lokasyon ng Black Kaiser, may nakita silang tseke para sa isang charity na palaging pinapadalhan ni Duncan ng donasyon. Balak nilang sundan ang address nito sa Montana kung saan kasalukuyan ang naninirahan ng Black Kaiser. Dahil sa hindi marunong gumamit ng baril ang dalaga, tinuruan ito ni Duncan ng tamang paghawak upang may pagtanggol ang sarili ngunit nanginginig ang kamay nito mula sa matinding pinagdaanan sa nakaraan. Bago umuwi dumaan si Duncan sa convenience store para bumili ng regalo para sa dalaga, ngunit nakita siya ng hit squad paglabas na nagmamasid sa lugar at sinundan siya. Habang pauwi ito nadaanan niya si Cindy sa tabi ng kalsada na nagpapanggap na tumirik ang sasakyan, humingi ito ng tulong kay Duncan kaya isinama niya ang babae sa kanyang tinutuluyan dahil sa matinding bagyo. Kagaya ng madalas ginagawa ng grupo inaakit ni Cindy ang kanilang target para mahulog sa kanilang patibong, nakaabang na ang team nito sa paligid upang patayin siya pero nagkamali sila ng binangga, pinatay ni Duncan si Cindy kung saan pagpasok ng iba wala na ito roon. Pinuntahan pala ng Black Kaiser ang sniper ng grupo para tapusin at sila ngayon ang nabaliktad at naging target ng assassin. Matapos mapatay ang lahat may nakuhang susi si Duncan ng kanilang tinutuluyan, nang puntahan inabutan niya roon ng isa pang miyembro ng grupo at napag-alaman na balak dukutin ang babaeng kapitbahay. Mabilis na umuwi si Duncan upang puntahan si Camille ngunit wala na ito sa cabin, wala na rin siyang inabutan sa hotel ng balikan. Galit na galit naman si Blot nang malaman na napatay ang kanyang hit squad kasama ang kasintahan na leader ng grupo. Binalaan siya noon ni Vivian nung una pa lang pero talagang ayaw tumigil ni Blot hanggat hindi mapatay ang Black Kaiser. Sa mga oras na iyon nakipagkita si Duncan sa dating kaibigan, isang retiradong assassin mula sa kanyang kumpanya upang malaman ang kinarunan ni Blot, ngunit tinraider siya nito sa pamamagitan ni Vivian upang mahuli ang Black Kaiser. Nang magising si Duncan bihag na siya ngayon ng kanyang employer na ibinitin nakakadena ang mga kamay. May 4 na araw pa bago ang pagre-retiro nito, itinurture siya ng boss bago patayin sa loob ng 4 na araw kung saan hawak din ng employer ang dalaga. Matinding pinahirapan si Duncan ng employer araw-araw sa pag-torture sa kanya para lang sa kanyang kasiyahan. Si Camille kasalukuyan namang dinodroga ng tauhan nito magmulan nang madukot nila ang dalaga. Pangatlong araw ng pagpapahirap sa Black Kaiser, naputol sa katawan ni Duncan ang paboritong patalim ni Blot, sa galit niya binulag nito ang isang mata ni Duncan at isang araw na lang ay papatayin na siya ng employer. Pag-alis nila kinuha ni Duncan ang naputol na patalim sa katawan, ito ang ginamit niya para makatanggal sa kadena kung saan kinabukasan ng isa sa gawa na ang pagpatay sa kanya, nakatakas ang Black Kaiser at pinatay ang mga bantay. Pagdating ng employer narinig na lang nila ang ingay ng mga tauhan na pinapatay, bigla ring nawala ng ilaw at isa-isang pinatay ng Black Kaiser ang mga tauhan dahilan ng tumakas si Blot na takot na isa palang duwag, at napatay lahat ng Black Kaiser ang kanyang mga tauhan sa katumakas. Pagkatapos nagpunta si Duncan sa dating kaibigan na nagngangalang Jasmine,
Tinawagan niya si Vivian para makipagsundo na handa siyang sumuko sa kanila kapalit ng kalayaan ng dalaga. Sinusubukan siya nilang hanapin pero hindi sila nagtagumpay na lalong ikinagalit ng employer. Tinulungan si Duncan ng kaibigan sa matinding pagpapahirap sa kanya. Kalaunan ng bumuti na ang kalagayan nito, binigyan siya ni Jasmine ng mga kailangang armas na magagamit sa pagligtas sa dalaga. Matapos ang mga plano, tinawagan ulit ng Black Kaiser si Vivian para sa kasunduan ng pagpapalitan, subalit nakaabang na ang mga ito upang matrack ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng tawag. Inilatag naman ni Duncan ang mga patibong kung sakaling magtraidor ito sa kanya. Hindi nagtagal, nalaman na nila ang kanyang kinaroroonan. Dumating si Vivian sa lugar kasama ang napakaraming tauhan. Nilapitan nito si Duncan para magkausap habang kasalukuyang napapanood ni Blot sa monitor ang kaganapan sa pag-asang mapapatay na ang Black Kaiser. Binigyan ni Duncan si Vivian ng pagkakataon na tumakas para sa kanilang pinagsamahan, pero tumanggi ang assassin at ipinatapos siya sa mga tauhan. Ang hindi nila alam, may nakahanda si Duncan para sa kanila, gamit ang remote-controlled na armas. Hindi na nakapalag ang mga ito kung saan pinaulanan sila ni Duncan ng bala, habang si Blot hindi makapaniwala sa napapanood na napatay ang lahat ng tauhang ipinadala sa iisang assassin na masyado niyang minaliit. Nang bagsak na ang lahat, tinapos ng Black Kaiser ang mga naiwang nabubuhay. Sugatan si Vivian sa tama nito pero hinayaan na siya ni Duncan alang-alang sa kanilang pinagsamahan. Takot na si Blot dahil siguradong siya na ang isusunod. Patungo na rin ngayon ang Black Kaiser sa mansyon nito kung saan nakita nila si Duncan na paparating sa labas. Nang malaman nito ng mga tauhan, kanya-kanya ng takas ang lahat at iniwan si Blot sa takot. Pagpasok ng Black Kaiser, wala ni isang gustong lumaban sa kanya, ang lahat gusto na lang makalabas sa takot sa pinakamalupit na assassin. Walang kahirap-hirap na napasok ng Black Kaiser ang mansyon at wala na ring may gusto pang sumunod kay Blot. Dumating sa likuran niya si Duncan ngunit masyado pa rin itong nagmamatigas. Doon na siya tinuluyan ng kanyang assassin sa pagpugot sa ulo nito. Pagkatapos iniligtas na ni Duncan si Camille para mauwi sa kanyang cabin, inalagaan niya ang dalaga hanggang sa bumalik ang lakas nito. Isang umaga nang magising si Duncan, nawawala si Camille. Nakita niya na lang sa kama ang mga larawan ng massacre noon na siya ang may gawa na hinding-hindi niya nakakalimutan. Lumabas na si Camille pala ang bata noon na tanging nakaligtas sa pamilyang napatay noon ng Black Kaiser bilang kanyang target. Hindi sadyang madamay ang pamilya sa pagkakamali ng impormasyong ibinigay kay Duncan, kaya dinala niya ang konsensya mula noon at upang makabawi ang donasyong ipinapadala niya sa Montana ay para sa bata na ngayon ay si Camille. Ngunit ito rin ang dahilan para mahanap siya ni Camille upang ipaghiganti ang pagpatay sa pamilya. Nasira ang buhay niya noon nang mawala ang pamilya at ang naiwan ay takot mula sa nakaraan. Sa kabila nito, nakahanda na si Duncan na tanggapin ang kapalaran para pagbayaran ang kasalanan sa dalaga, pero hindi siya kayang patayin ni Camille. Sa huli, alam ni Camille na may nagbayad lang kay Duncan para sa pagpatay. Hiningi niya ang tulong ng Black Kaiser upang hanapin ang nag-utos sa pagpatay sa ama. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.